Guys, may bago na naman tayong customer guys. Euro 1252 guys. Ang nangyari dito guys, sila lang ang naggawa sa kanila guys. Nagwiling-wiling sila guys. Tapos sa kasamang palad guys na sunog guys kasi nagwiling sila guys. Tapos may gasolina pala guys. Ito ya guys, yung tapalodo niya. Tsaka yung headlight niya guys. Ito guys. Mga wiring siya guys. Sunog na talaga guys. Pasensya na ka guys kung hindi ko napakita sa inyo pagbaklas ko guys, pero ganito talaga yung nangyari guys. Nasunog sa pag welding la guys. Tips ko lang sa inyo guys, dapat talaga guys dapat pag welding tayo guys, wala talagang gasolina, dapat naka-off yung gas, tapos yung tangke guys, dapat nakaiwas yun sa motor. Kasi yung welding guys, talagang spark yun. Pag may talaga pag may mag flux na dumating sa yung mga gas guys, spark yun talaga guys. At ang gawin lang natin guys ay yung tips ko lang sa inyo guys, pag ganito mangyari sa motor nyo guys, ang unyang gawin ay baklasin yung carburetor guys. At ito sa paggawa ko guys, ito ibinaklas natin ang carburetor, i-check natin kung may nasira ba sa kanyang needle float guys, or sa kanyang buya-buya guys. Kasi pag naabot ng init guys, talagang hindi na andar yung motor nyo kapag nasunog guys. So ngayon binaklas ko pa yung carburetor guys para linisan natin guys. At saka i-check natin kung wala bang nasira sa ilalim ng carburetor. Kaya tips ko sa inyo guys, sa susunod guys, kung mayari to sa inyo, o sana naman hindi mangyari to sa inyo guys, tips, kaya nga nag-tips ako sa inyo na dapat pag mag-building tayo guys, or maggawa tayo ng motor sa ating bahay, dapat ilayo nyo yung yung gasolina guys. Kasi ang gasolina guys, talagang spark yun. Masunog talaga yung motor nyo guys. Nangyari nyo sa motor ko. At ito na guys, buksan na natin yung carburetor kasi natanggal ko na. Tingnan natin kung anong nangyari sa ilalim ng carburetor natin guys. At check natin yung float niya guys, kung ano ba. Ito naman, okay naman siya guys. Walang nangyari sa float nating carburetor, pero kailangan pa talagang linisan guys para malaman talaga kung anong problema nito at andar ba to, para okay na yung carburetor natin guys. Linisan natin to, tanggalin natin yung yung main GT guys. Linisan talaga yung mga butas-butas niya guys. Kailangan linisan natin ng gasolina guys para makatuloy yung pagdaloy ng bagong gasolina na itubil natin. At guys, talagang i-kondisyon natin carburetor natin guys. At ito na, at kinabit ko na guys yung carburetor. I-direct ko na guys para direct video na tayo. So ngayon guys, ang sabi ng may-ari, kailangan lang daw pandarin. Kasi ang sabi ng may-ari, kulang talaga sila sa budget kasi hindi naman ito nakala guys na masunog ang kanyang motor. Ang sabi niya, kahit walang mga signal light o headlight, basta umandar lang talaga yung motor niya. At ito i-direct lang natin guys yung wiring niya. I-direct lang natin guys itong grid, may kulay red guys. Direct natin to sa live ng ignition coil guys, para function yan ng ignition coil guys. At itong black ay ground yan ng ignition coil guys. Yun lang ang dalawa ang dapat gawin nyo guys. Kasi pinutol ko na yung yung wire dun na nakakabit sa main wirings niya sa andon sa headlight guys. Lahat yung sa handle switch niya ng sa main niya guys. Sabi kasi ng mayari guys na kailangan lang pandarin, basta umandar lang okay na kahit walang mga signal light. Kaya ito na, try nating pandarin guys kung okay ba to. At i-check muna natin kung may kuryente ba guys, kung okay ba yung kuryente niya. Pag may lumalabas na guys kuryente, okay na yun guys. Ayan, may kuryente guys. So ngayon, kabit muna natin yun ng guys, tangke, para makapagtubil na tayo ng gasolina guys, para
try nating pandarin kung talagang andar na to guys. At ito na guys, yung kahit wala na tong linya ng ano, ng paniligid niya ng ano guys, ng gasolina guys. Ah, ikabit para natin guys. Ito na. I-bolt ko na to guys yung ano, yung tangke niya guys. Tapos guys, ikabit na natin yung ano, yung fuel hose niya guys para ma-try na natin kung may talagang dumadaloy nito ng gasolina guys. Kasi sunog lahat talaga ito guys, yung tangke niya, fuel hose guys. At ito na, ikinabit ko na guys yung ano, hose. Lagyan natin ng fuel filter guys para makasigurado tayo kung may ano ba. Baka ito na guys, ikinabit ko na guys. At dapat guys, lagyan natin ng ano, ng fuel filter para makasigurado tayo guys na walang rumi ang kanya tangke kasi nasunog kasi ito guys. At ito na guys, tubilan natin ng gas para matarin na natin pandarin. Ito na, itubil ko na yung gasolina guys. Oo, shit, ano, nagawas-awas ang gasolina guys. Awas-awas Bisaya, sorry. Ano guys, safety pa rin to guys kahit nagawas-awas yung gasolina guys. Ito na, try nating ano pa guys, dapat i-extension natin yung ano, dugtungan natin yung wire ng ignition coil kasi nasunog nito guys. Didugtungan ko ng savings ko na ano, wire ng ignition coil. At dapat guys may spark plug cap para safety guys, para hindi ano to, hindi masunog ng paulit guys, para safety guys. At next nating gawin guys, dapat talaga guys ilagyan natin ng engine stop guys, kahit yung ano lang guys, open switch na ilagay natin sa manubila guys, puro safety man lamang guys, para hindi masunog ulit guys. At andito lang tayo guys, sa abangan niyo lang ang ano, next video ko guys, kasi dami ko pang mga ano, customer guys. Ang dami nyo pang makita guys, at mga tips kong ibigay sa inyo tungkol sa motor guys, para makaiwas tayo sa mga sunog or ano-ano pa guys ang dapat natin gawin para safety yung ano, motor natin. Salamat sa panonood nyo guys, at dito na lang.